Sa isang maliit at masikip na kusina, naroon si Andrea, kilala bilang Andeng, at abala sa pagluluto ng ititinda niyang ulam sa palengke maya-maya. Sa ibabaw ng hulugang refrigerator, nakapatong ang second-hand niyang cellphone, kung saan nagpa-play ang isang banayad na kanta na paboritong patugtugin ni Andrea sa tuwing siya ay nagluluto. Sigurado akong pakyaw ka na naman sa mga tricycle driver mamaya. Wika niya sa harap ng kaserola, kung saan kumukulo ang niluluto niyang pinakbit. Marahang ginalaw ni Andrea ang katawan sa saliw ng banayad na kanta, habang tinatali ang kanyang mahaba at itim na buhok gamit ang ponytail. Pagkatapos nun kumuha siya ng kutsara at bumalik sa harap ng kaserola. Kumuha siya ng konting sabaw at hinipa nito. Taste test! Handa na si Andrea, nahigupin ng mainit na sabaw nang biglang may kumatok sa pintuan sa may sala ng bahay. Andeng! Andeng? Nandyan ka pa ba, Andeng? Sigaw ng isang matinis na boses ng babae na hindi na bago kay Andrea dahil inaasahan niya na ang muling pagkatok nito sa kanya. Sandali, nandiyan na! Binaba ni Andrea ang kutsara bago patayin ang apoy sa stove. Agad siyang nagtungo sa pinto upang pagbuksan ng taong nasa labas na kulang na lang wasakin ang pinto sa lakas ng pagkatok nito. Diday! Ano na naman? Ang aga-aga mo namang mambulabog. Nagluluto ako ng ititinda ko mamaya. Andeng, pasensya ka na. Yung kambal mo kasi nasa barangay hall na naman. Kadadakip lang ng mga tanod kanina sa palengke. Ano? Ang mga batang yun talaga malilintikan sa akin ng mga yon. Halika na. At sigurado akong galit na naman sikap sa mga anak mo. Aba, kulang na lang kumpletuhin ang 7 araw sa isang linggo sa pagbisita sa hall. Napakamot si Andrea sa ulo dahil sa konsumisyon. 28 anyos na siya. Walang asawa, ngunit may kambal na anak. Noong 22 years old siya, nabuntis siya ng nobyo. Pero, hindi naman siya tinakbuhan nito. Kaso nga lang, namatay ang lalaki dahil nabagsakan ng kahoy sa pinagtatrabahuhan nitong construction site. Simula nang mamatay ang nobyo, kung ano-anong diskarte at racket ang ginagawa ni Andrea para lang mabuhay kahit nagdadalang tao siya. Wala rin naman siyang maaasahan sa buhay dahil namatay ang ina niya sa panganganak habang ang ama niya nagkaroon ng bagong pamilya. Kahit na ganon, hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Andrea sa ama. Kung bibigyan man si Andrea ng isang hiling, gusto niya na makilala ang kanyang ama. Kasama si Diday, nagtungo si Andrea sa barangay hall at agad niyang napansin na magara at itim na Mercedes-Benz E-Class E200 AMG line na nakaparada sa harap nito. May 2 unipormadong lalaki rin ang nakatayo sa labas ng sasakyan. Ipinagsawalang bahala yun ni Andrea at agad na pumasok sa loob ng barangay hall. Asher, Rowan! Tawag niya sa kambal. Naabutan ni Andrea ang 2 batang lalaki na parehong 6 na taong gulang na nakaupo sa monoblocks at kausap si Mr. Benny Bilang, ang kapitan ng barangay nila. Gandang umaga po, Kap. Nandito na naman po ako. Bati ni Andrea habang nakatago sa likuran ang parehong kamay. Mrs. Valdez. Miss po. Pagtatama ni Andrea sa sinabi ni Benny, sinamaan ni Benny ng tingin ng babae. Miss Valdez, siguro naman alam mo na kung bakit nandito ang mababait mong anak. Asher at Rowan Valdez na lang. Lagi ang nakalagay sa pages ng record book na opisina ko. Nako, Kap. Pagpasensya niyo na itong mga anak ko. Bata pa po sila eh. Alam niyo naman kapag bata, hindi pa mature ang isip, kaya nakakagawa ng kasalanan. Kayo po ba? Di po ba kayo nagkamali ng kabataan niyo? Hindi mo ako madadaan sa kadramahan mo, Miss Valdez. Oo, nagkamali ako nung kabataan ko. Pero ni minsan, di ko naisip magnakaw. Nagpakawala ng buntong hininga si Andrea at napunta ang tingin sa mga anak
na nagtatawanan pa sa tabi. Napakuyom ang kamao ni Andrea. Pinipigilan ng sarili na buliyawan ng mga anak dahil parang walang pakialam ang mga ito sa nangyayari. Kap, ano po bang ninakaw ng mga anak ko? Siguro naman po na ibalik na nila sa may-ari, kagaya nung ginawa nila kapag nahuhuli niyo sila. Pera, Andrea. Pera ang ninakaw ng mga anak mo. Ba't hindi lang yan? Kilala mo ba kung sinong dinukutan ng mga batang yan? Nagkatinginan sina Andrea at Diday. Sino po? Sumenya si Benny sa likuran ni Andrea. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Andrea nang malakas ang aura mula sa likuran niya. At di niya alam kung bakit tila nag-iba ang hangin sa loob. Dahan-dahang umikot si Andrea upang harapin ang tinutukoy ng kapitan. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng navy blue office suit ang nakatayo sa likuran niya. Itim ang mesh perm cut nitong buhok, matangos ang ilong, at may nakakalunod na pares ng mga itim na mata. Are you the mother of these brats? Tanong ng lalaki sa malalim na boses na nagpataas sa balahibo ni Andrea. Ako nga, kayo po ba yung nadukutan ng mga anak ko? Ako na po yung humihingi ng paumanhin sa nagawa nila. Yumuko pa si Andrea upang ipakita ang sinserong paghingi ng tawad sa binata. They took my money. Ganyan mo ba pinalaki ang mga anak mo? They should be in school and studying instead of wandering along the streets and snatching other people's wallets. Mabilis na inangat ni Andrea ang kanyang ulo matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Teka lang, mister. Kilala ko ang mga anak ko. Kung may ninakaw man sila, binabalik naman nila sa may-ari ng walang labis at walang kulang. Kaya hindi ako naniniwalang kinunan ka nila ng pera pati ang wallet mo. Baka nagkakamali lang kayo. Umangat ang gilid ng labi ng binata. Why don't you ask your twins? Where did they use the 5,000 pesos they took from me? Nilapitan ni Andrea ang kambal at nag-squat sa harapan ng mga ito upang mapantayan sila. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang balikat ng kambal na hindi makatingin ng diretso sa mga mata niya. Asher, Rowan, totoo bang ninakaw niya ang 5,000 niya? Tanong ni Andrea at nagdarasal na sana. Mali lang ang paratang ng binata sa mga anak niya. Ngunit bumagsak ang balikat ni Andrea nang marahang tumango ang kambal. Lintik! Saan niyo dinala? Ibalik niyo na! Gigil na tanong ni Andrea. Sabay na humiyaw ang kambal nang humigpit ang kapit ni Andrea sa mga balikat nila. Nagsimulang manubig ang mga mata ng kambal ngunit ayaw magsalita. Nagtaas ng kilay ang binata na makita na sasaktan ng mga bata. Kaya agad siyang lumapit kay Andrea upang pigilin ito sa ginagawa. Don't hurt them. Nagpakawala ng buntong hininga ang lalaki habang seryosong nakatingin sa kambal na umiiyak. Napunta ang tingin niya kay Andrea na naghihintay lang ng sasabihin ng binata. I'll give you 1 week para ibalik ang pera ko. I don't care about your status in life or whatever your job is. Just bring back my money and please don't hurt your children. Don't you dare hide away from me. I can trace you. Hindi na nakasagot pa si Andrea. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil hindi niya kayang tapatan ng straight English ng binata. Thumbs up na lang siya. Dahil sa lalaki. Tinalikuran si Andrea ng binata, ngunit bago ito makalabas, may pahabol na tanong ang babae. Sandali, ano pangalan mo, mister? Tumingin ang binata kay Andrea bago ito sagutin. Sebastian Cameron. Kinuha ni Sebastian ang shade sa bulsa bago isuot at lumabas ng pintuan ng barangay hall. Lumapit si Diday kay Andrea na hindi pa rin makaget over sa nangyari. Anting, ang gwapo nung Sebastian. Saka yung pabango may 5-star. Diday, wala akong panahon sa pagpapantasya mo sa lalaking yan. Ang iniisip ko kung saan singit ng manang ko dudukutin ng 5,000 kinuha ng mga anak ko. Ba't ka kasi pumayag ng 1 week? Dapat humingi ka ng extension. Sinamaan ni Andrea ng tingin si Diday. Di lalo ako nalagot. Tara na nga,
May niluluto pa ako sa bahay. Asher, Rowan, uuwi na tayo. Mag-usap tayo sa bahay. Kap, mauna na po kami. Matapos magpaalam sa kapitan, naglakad na silang apat pa uwi. Kayong dalawa talaga? Ang titigas ng ulo nyo. Anong sinabi ko sa inyo Huwag na huwag kayo magnanakaw. Dahil masama yun pero ginawa nyo pa rin. Ang titigas talaga ng bungo nyo. Sermo ni Andrea habang hawak ang tenga ng mga ito papasok sa bahay. Mama, masakit! Daing ni Rowan. Binitawan ni Andrea ang kambal nang makapasok sa bahay. Naupo sina Asher at Rowan sa kahoy na upuan habang si Andrea nanatiling nakatayo habang nakapamewang sa harapan ng kambal. Saan ba ako nagkulang sa inyong kambal Hindi ko naman kayo ginugutom. Binibigay ko naman kung anong gusto nyo basta kaya ko. At pinaparamdam ko naman sa inyong mahal ko kayo. Ano pa ba kulang? Natigilan si Andrea nang magsimulang umiyak ang kambal. Napahilamos si Andrea sa muka. Kahit anong galit niya sa mga anak, hindi niya talaga kaya makitang umiiyak ang mga ito. Sorry po, Mama. Hindi na po mauulit. Saad ni Asher sa ika-20 pagkakataon ngayong buwan. Magkikis-kis na lang po ulit kami ng kaldero. Huwag ka na po magalit. Wika ni Asher na tinanguan ni Rowan sa isang tabi na humihikbi. Napahilamos siya ng muka at lumuhod sa harapan ng mga anak para yakapin. Hinaplos ni Andrea ang likod ng mga bata upang patahanin ng mga ito. Kayo talaga. Kung di ko lang kayo mahal, isinako ko na kayo. Shh, tahan na. Huwag na umiyak. Pang-aalo niya sa mga bata. Nang humiwalay ang kambal, nagpunas sa mga ito ng luha at sipon. Sorry rin. Kung nabungangaan ko kayong dalawa. Ayaw ko lang na lumaki kayong ganyan. Kaya gagwapo niyo pa naman tapos magiging kriminal lang kayo paglaki. Pagiging magnanakaw ba ang gusto niyo? Sabay na umiling ang kambal. Gusto ko po maging artista. Tugon ni Asher. Ako po gusto ko maging si Carlos Yulo para marami tayong pera. Natawa na lang si Andrea sa sinabi ng kambal. Kahit napasaway ang mga anak niya. Hindi may pagkakailang. Cute talaga ang mga ito. Puro kayo kalokohan. Teka nga. Baka akala nyo nakalimutan ko na ang ginawa niyong dalawa Saan nyo dinala ang pera na si Sebastian? Tanong ni Andrea. At bumalik sa pagiging seryoso ang muka. Tumigil naman sa pagkukulitan ng kambal at nagkatinginan ang mga ito. Nagsasagian pa sina Asher at Rowan. Kung sinong magsasabi sa ina ng totoo. Walang aamin sa inyo? Pagkikiskisin ko kayo pareho ng kaldero na walang steel wool. Napatalo po namin sa color game. Ito po kasing si Rowan pamali-mali ng tapos ang lalaki pa. Halo, bakit ako? Angal ni Rowan kay Asher. Napaawang ang labi ni Andrea. Nanginginig ang mga kamay niya at sa puntong iyon, alam na ng kambal ang susunod na mangyayari. Asher? Rowan! Dumagundong ang boses ni Andrea sa bawat sulok ng maliit nilang barong-barong. Samantala, sa gym ng barangay naroon si Sebastian kasama ang mga volunteers ng Basti Story. Isang sikat na producer ng children's book, both digital and physical. Sir, ano pong balita dun sa 2 bata na nagnakaw ng wallet niyo? Tanong ng sekretarya ni Sebastian na si Rhea. Habang nakasunod dito sa likuran ng binata, nakausap ko na ang nanay ng mga bata. Babalikan ko siya after a week. And let's see what happened. Kamusta ang pamamahagi ng libro at school supplies? Nabigyan na ba lahat ng bata? Yes, sir. Pati po mga pagkain na pamigay na namin. Hinihintay na lang po namin kayo para sa closing speech bago mag-pack up ang team. Good. Sa susunod na barangay, hindi na ako makakasama. May asikasuhin lang ako importante sa opisina. Kaya ikaw na muna bahala sa project natin. Can I count on you? Always, sir. Ako na bahala. Tumigil sa paglalakad si Rhea at sinundan na lang ng tingin si Sebastian na umakyat sa maliit na stage upang ipahayag ang speech. Siya, si Sebastian Cameron. Madalas sing tawaging Basti nang malalapit sa kanya.
30 years old, wala pa ring girlfriend o kaya naman asawa. CEO siya ng sariling kumpanya na suportado naman ng adoptive parents niya. Laking bahay ampunan si Sebastian. At yun ang dahilan kung bakit malambot ang puso niya sa mga bata. Pagkatapos ng speech, dumiretso siya sa opisina. Tamang-tama ang pagdating niya. Dahil ilang segundo lang, nakaupo na siya sa swivel chair at dumating ang private investigator na pinatawagan niya kay Rhea kani-kanina lang. Good morning, Mr. Cameron. Ang sabi ng sekretarya mo, may papatrabaho ka sa akin. Saad ng lalaki na nagngangalang Winson Vicente. I want you to gather all the information that you can get about this woman. Saad ni Sebastian kasabay ng pagpapakita kay Winston ng litrato ni Andrea. Copy that, Mr. Sebastian. If you don't mind, pwede ko ba malaman kung ano nagawa ng babaeng to? Para pa-imbestigahan niyo sa akin. Tipid nang umiti si Sebastian habang nakatingin sa picture ni Andrea. Sabihin na lang natin na she got my interest. Sa loob ng isang linggo, nagkayod kalabaw at baka si Andrea para lang makaipon ng 5,000 na pambayad kay Sebastian. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang kinita niya sa pagtitinda ng ulam kahit magbahay-bahay siya sa pagtitinda. Habang nakaupo sa may sala ng bahay at namomroblema si Andrea, narinig niya ang katok sa pinto na nagpakunot sa kanyang noo. Nang silipin niya ang kwarto nila ng kambal, nakita niyang naroon sina Asher at Rowan, na abala sa pagbabasa. Sino yan? Tanong ni Andrea. Si Diday to, Andeng. Nang pagbuksan ni Andrea ng pinto si Diday, seryoso ang mukha nito. Bakit? Nandito ang mga anak ko kaya imposibleng pinapatawag na naman ako ni Kap. Hindi naman kasi yun, Andeng. May naghahanap kasi sa'yo. Matapos itong sabihin ni Diday, lumitaw si Sebastian sa likuran nito kasama ang 2 bodyguards at sekretarya. Nanlalaki ang mga mata ni Andrea nang mamukhaan ng lalaki. It's been a while, Andrea Valdez. Nandito ako para maningil. Mr. Cameron, kayo po pala. Tuloy kayo. Hotel na sabi ni Andrea at binigyan ng daan sina Sebastian upang makapasok. Nilibot ni Sebastian ang tingin sa loob ng maliit na barong-barong. Masikip sa loob at hindi sementado ang sahig. Ang dingding ng bahay ay gawa lang sa pinagtagpi-tagping plywood at yero at ang nagsisilbing bintana ay sako. Mr. Cameron, pasensya na sa bahay namin. Saad ni Andrea. It's alright. Di rin naman kami magtatagal. Tugon na si Sebastian at naupo sa kahoy na upuan. Umugot muna ng malalim na hininga si Andrea. Kanina pa rin niya kinukot-kot ang kuko sa daliri. Na mannerism niya kapag kinakabahan. Magiging honest ako sa inyo. Hindi ko ho nabuo yung 5,000. Mahirap lang kami ng mga anak ko at namatay ang tatay nila na nasa tiyan ko pa lang sila. Mag-isa ako nagtataguyod sa aming 3. Kaya sobrang hirap makaipon ng pera. Kung nandito kayo para parusahan ng mga anak ko, ako na lang. Kasalanan ko din naman kung ba't sila nakapagnakaw eh. Hindi ko sila nabantayan na maayos. Habang nakatungo, napansin ni Andrea ang luhang bumabagsak sa mga mata niya papunta sa lupa. Napatingin si Rhea kay Sebastian, na diretso lang ang tingin kay Andrea na umiiyak. Sa kwarto, naroon si Diday upang bantayan sina Asher at Rowan, na nakasilip lang sa nangyayari. I'm sorry talaga. Kung ipapakulong niyo man ako, pwede bang bigyan niyo ng maayos sa tirahan at mag-aalaga ang mga anak ko? May mga pangarap din sila sa buhay at gusto ko maabot nila yon. Sa peripheral vision ni Andrea, nakita niya ang pagtayo ni Sebastian. Akala ni Andrea sasabihin nito na nasa labas ang mga pulis para dakpin siya. Ngunit walang narinig si Andrea mula sa binata. Lumapit si Sebastian sa kanya at hinawakan ang baba niya upang iangat ang muka at magtama ang paningin nila. Stop crying, will you? Ayokong may nakikitang umiiyak, lalo na kapag babae. Kumuha si Sebastian ng panyo sa bulsa at dahan-dahang pinunasan ng luha ni Andrea. Nagulat si Andrea sa ginawa ng lalaki. Maging si Rhea hindi inaasahan sa ginawa ng boss niya. Hindi kita ipakukulong. Alam ko na hindi mo naipon ng 5,000.
Considering your job and your responsibilities, it's really impossible. I'm here to offer you a job in my company. If you will accept it, hindi ko na pababayaran ng nawalang pera sa akin. Trabaho? Sa kumpanya mo? Yes. Ba't mo ito ginagawa? Hindi naman tayo magkakilala. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Miss Valdez. I'm doing this for the kids. Kung gusto mo, pag-aaralin ko sila. Bibigyan ko rin kayo na maayos na matutuluyan. Now tell me, do you accept my offer or not? Lumingon si Andrea sa kambalat kay Diday. Kung tutuusin, complete package na yun para kay Andrea. Ngunit hindi maalis sa isip ng babae ang maaaring risk nito. Dahil una sa lahat, hindi niya lubos na kilala si Sebastian. Pero, may choice ba siya? Sa huli, nakapagdesisyon si Andrea at sinabing, sige, magtatrabaho ako sa'yo. Kinabukasan, sinama ni Rhea si Andrea sa gusali ng kumpanya upang ipaliwanag ang kailangan ni Andrea na malaman. Cleaning lady ka dito. Yun ang trabaho mo. Ikaw ang responsable sa paglilinis ng lobby at saka sa office ni Sir Sebastian. Ayaw ni Sir ng madumi. Lalo na sa opisina niya. Kaya dapat bago siya dumating sa umaga, na-vacuum mo na ang opisina niya at nalinis yung lamesa niya. Paliwanag ni Rhea habang nakaupo sa couch sa loob ng CEO's office. Kayang-kaya ko yan. Alam ko naman na kaya kong gawin ang bagay na yan. Hindi naman sobrang bigat na trabaho. It's not that easy as you think. It is, Miss Valdez. Strict si Sir at gusto niya pulido lahat. Kapag may inutos siya, sumunod ka na lang agad. At huwag ka na magtanong ng kung ano-ano dahil ayaw niya sa maraming tanong. Kung may gusto ka pa malaman, magsabi ka lang. Nasa labas lang naman ako na opisina. Sige, pupuntahan na lang kita. Salamat, Rhea. Ngumiti ang sekretarya kay Andrea bago ito umalis. Nilibot ni Andrea ang paningin sa loob ng opisina. Malaki ito at kompleto ang kagamitan. Aakalain ngang puro bago ang furniture dahil sobrang linis at napakabango rin kagaya ng amoy sa hotel. Miss Valdez. Diyos ko, Ginoo. Mabilis na patayo si Andrea habang nakahawak sa kanyang dibdib at habol ang hininga ng bigla na lang magsalita si Sebastian sa kanyang likuran. Hindi nagbago ang ekspresyon ng binata. Sorry po, nakagulat ka naman kasi. Why are you wearing that? Tanong ni Sebastian habang sinusuyod ng tingin ng katawan ni Andrea na nakasuot ng maong short at fitted brown t-shirt. Ito ba? Hindi pa kasi ako nabibigyan ng uniform ni Rhea eh. Baka raw bukas pa ang dating ng damit kaya ito muna sinuot ko. Papayagan kita ngayong araw. Pero dapat bukas naka-uniform ka na. You don't look like a cleaning lady. Nilampasan ni Sebastian si Andrea at naupo sa swivel chair. Maglinis ka muna nito opisina ko. Pagkatapos, bumaba ka sa first floor. Tulungan mo ang janitor mag-mop ng sahig. Masusunod po. Agad na hinanap ni Andrea ang vacuum cleaner. Tinuon naman ni Sebastian ang atensyon sa laptop. Sa sulok na opisina, inusisa ni Andrea ang vacuum cleaner. Paano ba gamitin to? Bulong niya sa sarili. May problema ba? Wala naman. Pero sira na yata tong vacuum niyo, ayaw kasi umandar. Pwede bang walis tambo na lang? You didn't plug it in, that's why. Tinuro ni Sebastian ang plug ng vacuum na hindi nakasaksak sa kuryente. Napaawang ang labi ni Andrea at napakamot sa ulo. Mabilis niyang sinaksak ang mahabang plug sa socket na nakadikit sa opisina. At pag-on niya, tumunog ang vacuum. Napapahiyang tumawa si Andrea habang binavacuum ang sahig ng opisina. Salamat, wala kasing ganito sa amin eh. Napangisi na lang si Sebastian sa dalaga. Habang abala sa paglilinis, hindi maiwasan ni Sebastian na mapatingin sa figura ni Andrea dahil maikli ang suot nito. Titig na titig ang binata sa makinis na hita ng babae na parang hindi man lang nadapuan ng lamok kahit kailan. Heck, at biglang uminit. Tanong ni Sebastian sa isip. Kinuha niya ang bottled water sa tabi ng laptop at uminom. Ngunit di pa rin maiwasan ni Sebastian na mapatingin sa ginagawa ni Andrea. Lumuhod si Andrea upang linisin ang ilalim ng couch. Kaya naman nabigyan ng emphasis ang pang-upo niya. Biglang nasamid si Sebastian sa iniinom.
Lumabas ng tubig sa ilong niya. Mabuti na lang maingay ang vacuum at di yun napansin ni Andrea. Agad na pinunasan ni Sebastian ang sarili gamit ang tissue. Saka muling binalik ang pansin sa laptop. Focus, Basti. Focus. Sa unang linggo ni Andrea, walang naging problema. Mababait ang empleyado ng kumpanya kaya marami ang mga ito na naging kaibigan niya. Kasalukuyang nasa kusina ng condominium si Andrea. Pagmamay-ari ni Sebastian ang tinutuluyan ng mag-iina. At malapit ito sa company building kaya ito na lang pinagamit ni Sebastian. Rowan, Asher, buksan niyo nga ang pinto. Utos ni Andrea sa kambal nang marinig na may nag-doorbell sa pinto ng unit. Tumayo si Rowan na abala sa pagdodrawing. Pinagbuksan niya ng pinto ang tao sa labas at napatingala siya na makita si Sebastian. Hey kid, where's your mom? Mama, yung crush mo nandito. Sigaw ni Rowan. Nanlaki ang mga mata ni Andrea habang naghuhugas ng pinggan nang marinig ang sinabi ng anak. Iniwan ni Andrea ang hinuhugasan at agad dumiretso sa sala kung saan naroon ang nakangising si Sebastian. Sir, nakapasensya na dito kay Rowan. Hindi pa kasi sila nakakain kaya kung ano-ano lumalabas sa bunganga. Sus, Kuya Pogi, huwag ka maniwala dito kay Mama. Nung nalaman niya ang crush ka ni Ate Diday, tumaas yung kilay niya na parang ganito. Belta ni Rowan at ginaya ang ekspresyon ng ina. Agad tinakpan ni Andrea ang bibig ni Rowan. Namumula na ang pisngi ni Andrea sa hiya dahil walang preno ang bibig ng kanyang anak. He's cute. Nakangiting saad ni Sebastian habang nakatingin kay Rowan. Oo nga. Kaya ang sarap ang gigilan eh. Asher, sa kwarto muna kayo ni Rowan, pwede ba? Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Agad namang sumunod si Asher sa sinabi ni Andrea. At hinila na ni Asher ang kakambal papunta sa kwarto nila. Bakit ka pala napadalaw, sir? Pag-iiba ni Andrea sa usapan at sinanyasan ng binata na maupo sa sofa. Wala lang. Gusto ko lang i-check kung komportable kayo dito sa unit. Please drop the formality. Basti na lang. Ako sir, hindi ako sanay. Napakamot sa batok si Andrea. Masanay ka na. Napansin ni Sebastian ang litrato ng kambal na nakapatong sa ibabaw ng center table. Kaya kinuha niya yon. Your kids are adorable. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo araw-araw nakakasama. Pero kapag kasama mo na palagi, baka pumutok na yung ugat mo sa utak dahil sobrang kukulit. Nung nasa kanan na nakasando ng puti, si Asher. Tahimik lang yan pero hindi mo alam kung ano-anong kalokohan ang tumatakbo sa isip niyan. Ito naman si Rowan, nakasombrero. Yan ang pinakamatigas ng ulo at madaldal. Kung may pagkakapareho man silang dalawa, pareho silang pilyo. Mahirap siguro ang pinagdaanan mo mula na mamatay ang tatay nila. I mean, raising twins alone isn't easy. Inakaya ko na nga lang para sa kanila eh. Kaya salamat din sa iyo dahil sa tulong mo sa amin. Kahit papano, gumaan yung daladala ko. May maayos na kaming tirahan, may maayos akong trabaho. Salamat Sir Basti. Tinitigan ni Sebastian ang mukha ni Andrea at hindi siya nagsasawang titigan nito sa araw-araw na kasama niya ito sa trabaho. Ang malalantik nitong pilikmata, ang magagandang labi, at malaanghel na mga mata. Napaka-perpekto para kay Sebastian. Samantala, sa loob ng dibdib ni Andrea, hindi na magkanda-ugaga ang tila 5 kabayo sa pagtakbo. Nakakatunaw naman kasi ang paraan ng pagtitig ng binata sa kanya. At sa loob ng 5 segundo parang nakalimutan ni Andrea na huminga. Free ka ba next Sunday? Biglang tanong ni Sebastian. Napakurap-kurap si Andrea at umiwas ng tingin. Day off ko yun. Baka nandito lang ako sa bahay. Ba't mo natanong? Naisip ko lang kung pwede kita maimbita sa lunch. Then, have some small talk and walk at the park. Kung di ka naman busy, I understand if you decline. Basti, wala kasing mababantay sa mga anak ko eh. They can join us. Wala namang problema sa akin kung isasama mo ang kambal. The more the merrier, right? Tumango si Andrea at nagsususpetsya ang tinignan si Sebastian. Napapansin kasi ni Andrea ang kakaibang kilos ng binata simula pa ng Huwebes. May mga oras kasi natatawagin siya nito upang ipalinis ang opisina kahit na kalilinis nilang naman yun.
Hindi mawari ni Andrea kung pinapahirapan siya ni Sebastian o nahipan ito ng masamang hangin. Sure, pakitext na lang ako kung saan at anong oras. No need. Susunduin ko na lang kayo. Tumango na lang si Andrea at sa kanya lang naalala hugasin sa lababo. Pasensya na Basti, may gusto ka bang inumin? Ipagtitimpla kita ng kape kung gusto mo para may mainom ka naman habang naghuhugas ako ng pinggan. Wag na, di naman ako magtatagal. I just dropped by to check you and the kids. Mauna na rin ako, may asikasuhin pa ako. Sure ka? Tumayo si Sebastian at inayos ang suot na red polo. Yup, I'll go now. Nice to see you again, Andrea. Walang nagawa si Andrea kundi pagbuksan ng pinto si Sebastian at magpaalam dito. Pagkasara ng pinto, wala sa sariling umiti si Andrea habang nakahalukip-kip. Weird niya, ha? Epekto ba yun na maong short ko nung Lunes? Natawa na lang si Andrea at bumalik sa ginagawa. Sa labas ng unit, tinawagan ni Sebastian ang sekretarya at ilang ring lang sumagot ito agad. Rhea, cancel my reservation at Secretos Restaurant. Why, sir? Hindi niyo po ba nagustuhan ang menu? Nope. Just cancel the reservation for 2 people. Make it 4. Ilang segundo ring natahimik sa kabilang linya si Rhea dahil sa pagtataka. Ngunit kalaunan, sumagot din ito. Noted, sir. Thanks, Rhea. Sabi ni Sebastian bago ibaba ang cellphone. Magaan ang pakiramdam ni Sebastian na naglakad patungo sa elevator. Pasipol-sipol pa siya habang pinipindot ang elevator button. Nang dumating ang linggo, abala na si Andrea sa pag-aayos ng mga anak dahil 1 oras na lang darating na si Sebastian sa unit. Rowan, halika na, mag-brief ka na! Sigaw ni Andrea habang hinahabol ang anak sa sala. Ayoko, habulin mo muna ako! Pang-aasar pa ni Rowan at nagpatuloy sa pagtakbo. Nadapa si Rowan. Nang akmang aakit ito sa sofa kaya nahuli ito ni Andrea. Ikaw pinaghabol mo pa ako. Isuot mo to at nandiyan na mamaya si Tito Basti niyo. Saad ni Andrea habang sinusuot ang brief sa paa ng anak. Yung crush mo, mama? Che, tigilan mo yung pagsasabi ng crush ko yan si Sebastian, ha? Nakakahiya sa kanya, baka maniwala yung tao. Salata naman pong gusto mo siya eh. Tsaka, may gusto siya sa'yo. Kapag niligawan ka niya, sagutin mo na siya para meron na kaming papa. Sabat naman ni Asher na nakaupo sa sulok ng sofa at sinisilip ang gagamba nito sa kahon ng posporo. Ikaw, Asher, sasabayan mo pa tong kakambal mo? Basta mag-behave kayo mamaya para kapag nandiyan na si Basti, di tayo mapahiya. Pagkatapos bihisa ni Andrea ang kambal, dumiretso na siya sa kwarto upang magpalit ng damit. Hindi pa siya mapakali sa damitan niya. Hindi naman siya sanay kumain sa labas. Mama, yung crush mo nandito na! Sigaw ni Rowan sa labas ng pinto. Inis na napakamot sa ulo niya si Andrea dahil sa anak. Dahil sa pagmamadali, isang asol na puff dress ang kanyang kinuha at nagmamadali niya itong sinuot. Naglagay siya ng konting makeup at hinayaan niya na lang ang buhok na nakalugay. Paglabas ni Andrea ng kwarto, naabutan niya nagtatawanan sina Sebastian, Rowan at Asher. Natigilan naman si Andrea. Dahil kung titingnan, aakalaing mag-aama ang mga ito. Dahil parang close na close sila. Kung di pa tumikim si Andrea, hindi pa siya mapapansin ni Sebastian. Tara na. Nakangiting saad niya. Natulala si Sebastian kay Andrea. Kung di pa ito hinila ni Rowan sa braso, hindi ito matatauhan. Okay ka lang, Kuya Pogi? Ganda ng mama ko, no? Proud na sabi ni Rowan at may pagtaas pa ng kilay. Sinita naman agad ni Andrea ang anak at pinanlakihan nito ng mga mata. You're right. Sobrang ganda. Tugon ni Sebastian sa katumayo na at di maalis ang tingin sa babae. Napahawi naman si Andrea ng buhok, papunta sa likod ng tenga. Salamat. Ikaw rin. Ang gwapo mo sa polo mo. Nagtawanan sina Sebastian at Andrea, habang ang kambal nakatingin lang sa dalawa. Bumaba na sila sa underground parking lot ng condominium at sumakay ng kotse ni Sebastian. Sa backseat sumakay ang kambal, doon na rin sana sasakay si Andrea.
Ngunit pinagbuksan siya ng lalaki sa pinto ng harapan. Dito ka na, Andrea. Hayaan mo silang dalawa dyan. Tatanggi pa sana si Andrea, ngunit agad sinarado ni Asher ang pinto ng backseat kaya wala siyang choice kundi sumakay sa passenger seat. At nang makaupo si Andrea, sinarado na ni Sebastian ang pinto. Umikot sa kabilang parte ng sasakyan at sumakay sa driver's seat. Kumain silang apat sa Secretos Restaurant, isang 5-star restaurant na tanging mayayaman na tao lang ang nakaka-afford mag-dine-in. Tahimik sa loob at tanging tunog lang ng violin ang maririnig at ang tunog ng kubyertos ng mga kumakain. Napagkamalan pa ni Rowan na juice ang wine sa baso ni Andrea. Mabuti na lang hindi ito nainom ng bata. Pagkatapos nilang kumain, nagpunta sila sa mall at namili ng bagong damit at laruan ng kambal. Nahihiya na si Andrea, ngunit sabi ni Sebastian na regalo na nito ang mga yun kina Asher at Rowan. Pagpatak ng 4:00 ng hapon, naglalakad na sila sa park. Naupo sina Sebastian at Andrea sa isang bench habang ang kambal ay naghahabulan, kasama ang ibang bata sa parke. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Sebastian. Oo naman, ang sarap ng pagkain sa ganda ng restaurant. Salamat sa libre ha, nag-enjoy din yung mga anak ko. I'm glad to hear that. Napansin ni Andrea, ang mag-asawa, na ilang metro lang ang layo mula sa kanila. Ang lalaki buhat-buhat ang anak nito habang kumakain ng ice cream at ang babae pinupunasan ng bibig ng bata. Napangiti na lang siya. Sana balang araw maranasan ko rin magkaroon ng katuwang sa buhay. Okay lang ba yun, Lord? Hindi ko po kayo pahihirapan. Kahit ito nasa tabi ko na lang. Wika ni Andrea sa isip. Nang ibalik ni Andrea ang tingin kay Sebastian, nakita niya itong nakatanaw kina Asher at Rowan, na tila ayaw niya ito mawala sa kanyang paningin. Bakit pa pala kami niyayang lumabas, Basti? Napunta ang tingin ni Sebastian sa kanya. Bumaba ang tingin ni Sebastian. Kung tutuusin, madali lang sabihin ang sagot. Ngunit di niya alam kung bakit nga ba. Isang araw, pumasok na lang sa isip niya na gusto niyang yayain si Andrea na kumain sa labas sa di malamang dahilan. It's just part of the package. Ha? Anong package? Diba, new employee kita. Pa-welcome ko to sa'yo, sa kumpanya ko. At saka mukha ka naman masipag sa trabaho kaya deserve mo ng treat. Oo, tama. Yun lang. Yun lang yan. Tumikim si Sebastian upang itago ang kanyang kaba. Gusto niyang sapakin ang sarili dahil sa pagkautal. Ang bait mo namang boss. Kasama rin ba sa treat mo sa akin yung pagbili ng laruan ni na Asher at Rowan? Hindi ba sobra na yon? Hindi naman sila nagtatrabaho sa'yo. Bahagyang natawa si Sebastian. Natutuwa lang ako sa kanila. I love kids, actually. Dahil kasi ako sa ampunan. Kaya malapit ako sa mga bata. I just want them to have those things that I couldn't afford when I was young. If that's what makes them happy, then give it to them. Ang swerte na magiging asawa mo. Bigla na lang yung lumabas sa bibig ni Andrea habang pinakikinggan si Sebastian. Paano mo naman nasabi? Wala lang, responsable ka kasi. At saka nakikita ko na magiging magaling kang ama kung magkakaanak ka. Bakit nga ba hindi ka pa kasal hanggang ngayon? Gwapo ka naman, mayaman, tsaka ang gentleman mo pa. I'm waiting for the right woman. And I think I already found the perfect one. Dagdag pa ni Sebastian ngunit sa isip niya lamang yung sinabi habang nakatingin kay Andrea. Naputol ang pag-uusap nila na mapansin ni Andrea na may gumagapang sa damit ni Sebastian kaya tinuro niya ito. Basti, may gagamba sa damit mo. Sigaw niya. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian at napatingin sa tinuturo ni Andrea. Sabay silang napatayo at hindi alam kung paano papagpagan ang malaking gagamba paalis sa damit ni Sebastian. Take it off! Take it off! Sigaw ng binata na parang naasin ang bulate. Nakuha nila ang atensyon ng mga tao sa parke. Ang iba nagbubulungan habang karamihan nila tatawa sa nakikita. Nang mapunta ang gagamba sa likod ni Sebastian, mabilis yung pinagpag ni Andrea ng panyo.
at tumalsik ang gagamba sa damuhan. Okay na, naalis ko na. Habol ni Sebastian ang hininga habang nakahawak sa tuhod. Daig niya pa ang kinumbulsyon sa lakas ng tibok ng puso niya. Kilala siyang magaling sa pagmamanage ng negosyo. Pero hindi alam ng karamihan na takot siya sa gagamba. Okay ka lang ba? Basang-basa ka ng pawis. Pinunasan ni Andrea ang mukha ng binata at pinaupo ito sa bench. Maya-maya, tumakbo sa kanila ang kambal. Lumuhod si Asher sa damuhan at agad dinakma ang gagamba na nalaglag mula sa damit ni Sebastian. Nilagay yon sa kahon ng posporo. Nandito ka lang pala, Jack. Kanina pa kita hinahanap. Wika ni Asher sa gagamba at tinipan to. Nang makita yon ni Andrea, nag-init ang dugo niya. Akmang lalapitan niya si Asher nang pigilan siya ni Sebastian. Hayaan mo na. Let's just go home. Habol ang hininga na saad ng lalaki. Pagka-uwi nila sa kondo, sinabihan na ni Sebastian si Andrea na wag nang pagalitan si Asher dahil hindi naman yung sinasadya ng bata. Nang mahatid ni Sebastian na mag-iina, umuwi na rin siya sa mansyon kung saan kasama niya ang mga magulang. Good evening, sir. Bati ng kasambahay na sumalubong kay Sebastian sa malaking pintuan ng mansyon. Kinuha ng kasambahay ang gamit ni Sebastian at dinala ito sa kwarto ng binata. Lumapit si Sebastian sa ina na si Criselda na nakaupo sa sofa habang humihigop ng tsaa. Good evening, Mom. Hinalikan ni Sebastian ang ina sa pisngi at akmang tatalikod na magsalita si Criselda. Where have you been? Tumawag ako sa sekretarya mo. Ang sabi niya nagbuka ng lunch sa isang restaurant. Malamig na saad ni Criselda. Yep. Nag-crave na ako sa pasta kaya kumain ako sa labas. Akit na ako. Hahakbang pa lamang siya na magsalita itong muli. Reservation for 4 people. Sa tingin ko hindi cravings ang dahilan mo, Basti. Tell me, ano ba talagang ginawa mo ngayong araw? Hinarap ni Sebastian si Criselda at tipid ng umiti. I went on a date, Mom. With a woman who had children. Are you out of your mind, Sebastian Cameron? Binaba ni Criselda ang tsaa na hawak. Tumayo upang pantayan ang binata. Mom, I'm 30 years old. For Pete's sake, I can date whoever I want. At wala kayong magagawa dahil buhay ko naman to. Naiintindihan ko na gusto mo magkaroon ng girlfriend o fiancé pero Basti naman. Huwag naman sa may sabit na babae. At ano tong nalaman ko sa mga empleyado mo? Na ang babaeng yun ay cleaning lady ng kumpanya mo. Nababaliw ka na talaga. Napatiimbag ang si Sebastian at pinisilang sintido upang pigilan ang sarili na sagutin ng ina. Sinubukan niya pa rin ikalma ang sarili dahil ayaw niyang mapagtaasan ng boses si Criselda. Pwede bang kumalma ka muna, Mommy? She's nice and hardworking. I'm sure magugustuhan mo rin siya kapag nakalala mo. Kalmadong wika ni Sebastian at hinawakan ang balikat ng ina. Just let your son do what he wants, Criselda. Matanda na ang anak natin. Singit ni David ang ama ni Sebastian habang bumababa na hagdan. Tinanggal ni Criselda ang kamay ni Sebastian sa balikat niya. Huwag mo nang kampihan ang anak mo, David. Wika ni Criselda at binalikan tingin sa anak. Kung ano man ang binabalak mo, uunahan na kita. I don't like that woman. Kahit di ko pa siya nakikilala. Marry someone who came from a wealthy family. Nilampasan ni Criselda si Sebastian at nagmarcha paakyat ng hagdan. Mom! Tawag ni Sebastian sa ina ngunit hindi siya nito nilingon. Nagkatinginan si Sebastian at David bago sumunod si David sa asawa. Kinabukasan maagang pumasok sa trabaho si Andrea at naglinis ng opisina ni Sebastian. Pagkatapos magtanggal ng alikabok, lumabas na si Andrea mula sa opisina at pumunta na sa elevator bago pindutin ang ground floor button. Magsasara na sana ang pinto nang may humabol na lalaki. Pasakay! Saad nito, nang nakangiti. Ngumiti pabalik si Andrea at bahagyang umusod upang bigyan ng espasyo ang lalaki. Nakasuot ito na office suit, matangkad ng konti sa kanya, moreno at ang pagkakaalam ni Andrea,
Part ito ng Finance Department. Andrea, right? Nagulat pa siya dahil alam nito ang pangalan niya. Nakikita niya ang lalaki sa floor na pinanggagalingan nila. Pero hindi naman niya ito kinakausap kaya nakakapagtaka na alam nito ang pangalan ni Andrea. Oo, ba't mo alam? Narinig ko lang kay Rhea. Recruit ka ni Boss Sebastian, di ba? Ako nga pala si Daniel. Nice to meet you, Daniel. Tinanggap ni Andrea ang kamay nitong nakalahad. Grabe, ang ganda mo pala sa malapitan. Ganda ng buhok mo. Tsaka, nahubog ng dibdib mo. Hindi halata may anak ka na. Salamat, maliit na bagay. Sana ako rin. Bulong ni Daniel, habang nakatingin sa hinaharap ni Andrea. Nangunot naman ang noo ni Andrea at hindi masyadong naintindihan ang sinabi ni Daniel. Ano yan? Wala. Alam mo, minsan mag-coffee naman tayo. Alam mo ba, yung bagong bukas na coffee shop dyan, malapit? Punta tayo doon minsan, para magkwentuhan. Oo naman, sige. Nang tumunog ang elevator, sabay silang napatingin sa pinto at hinintay itong bumukas. Una na ako, Andrea. Nice to meet you pala. Hindi naman inaasahan ni Andrea na sa pagbukas ng pinto ay si Sebastian ang bubungad sa kanila, na halos magdikit na ang kilay sa pagkunot nito. Good morning, sir! Sabay na bati ni Daniel at Andrea. Pagkaalis ni Daniel, sumunod na rin si Andrea. Kakausapin pa sana niyang muli si Sebastian, ngunit pumasok na ito agad sa loob ng elevator na parang walang napansin. Napaawang ang labi ni Andrea at tinignan na lang kung paano magsara ang pinto ng elevator na sakayang seryosong si Sebastian. Ang aga-aga parang galit sa mundo. Nilagnat kaya siya kahapon dahil sa gagamba? Tanong niya sa sarili. Umiling na lang siya at napagdesisyon ng pumunta sa lobby para mag-mop. Pagsapit ng tanghali, lumabas muna si Andrea para kumain kasama si Rhea. Sa malapit na karinderya sila pumunta dahil mas mura ang tinda doon. Kumain ka sa labas kasama si Sir Sebastian kahapon, di ba? Kamusta naman? Tanong ni Rhea na makaupo sila sa loob ng karinderya. Paano mo nalaman? Ako kaya nag-book ng reservation niyo. Kasama mo ang kambal mo, di ba? Oo. Masaya naman. Binili pa ni Sir ng laruan yung mga anak ko. Ang bait niya nga eh. Ay, shala. Husband material pala to si Sir Sebastian. Hoy, ano ba sinasabi mo? Baka may makarinig sa'yo kung ano pa isipin. Ang sabi ni Sir, welcome treat niya lang yun sa akin. Wala kasi ako mapag-iwanan sa kambal kaya pinasama niya na. Okay, sabi mo eh. Nagkibit-balikat na lang si Rhea at nagsimula na silang kumain. Sandali pa lang, na nagsistay doon napansin ni Andrea ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa harap ng pwesto nila at tila may hinahanap. Sa tindig pa lang ng binata, alam na ni Andrea kung sino ito. Teka, si Sir Sebastian yun, no? Nabitin ang kutsara na may kanin at isda sa ere na akmang isusubo ni Rhea. Ano ba sinasabi mo? Imposibleng pupunta si Sir sa ganito? Hindi natapos ni Rhea ang sasabihin ng mapalingon siya sa tinuturo ni Andrea at nakumpirmang si Sebastian nga ang nakatayo sa labas. Si Sir nga, anong ginagawa niya dito? Gulat na sabi ni Rhea. Tumayo si Andrea at nilapitan ng binata. Asti, sa sunod na kanto pa yung restaurant. Alam ko. Nakita ko kasi kayo ni Rhea na papunta dito. I'm sick of the food at that restaurant. So I decided to try something new. Hindi pa nakakasagot si Andrea nang lampasan siya ni Sebastian upang pumasok sa loob. Naupo si Sebastian sa bakanting monoblock na nasa lamesa ni Rhea at Andrea. Napapaypay ang binata sa sarili. Dahil walang proper ventilation ang kainan kaya medyo mainit doon. Rhea, order me some food, yung bestseller nila. Utos ni Sebastian sa sekretarya. Napatingin si Rhea kay Andrea, ngunit tinaasan lang ni Andrea ng kilay si Rhea. Copy sir, sandali lang po. Pagkaalis ni Rhea naupo si Andrea sa tabi ni Sebastian na paypay ng paypay sa sarili. Tanggalin mo muna yung coat mo para mabawasan ang init. Mukha kang lumpiang nilagay sa microwave. Puna ni Andrea. Tinulungan ni Andrea si Sebastian
Natanggalin ang coat nito. Sa kanya yung sinabit sa upuan. Bumalik sa upuan niya si Andrea at pinagmasdan ng binata. Gusto ko lang maranasan ko para mabuhay ang tulad mo. To be loved is to be known, right? Kumindat pa si Sebastian kay Andrea na nagpakabog sa dibdib ng babae. Pagdating ni Rhea, umaktong kaswal ang dalawa. Buong oras nakatingin si Rhea at Andrea kay Sebastian habang kumakain. Mukha namang sarap na sarap ang binata sa mga hinain sa kanya dahil ganado itong kumain ng dinuguan at adidas. Wow, this meal is so good. Saad ni Sebastian, matapos itaob ang 5 servings ng kanin at 2 bote ng soft drinks. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nagtaas ng kamay si Sebastian upang tawagin ang waiter sa karinderya. Pagkalapit ng waiter, sumenya si Sebastian sa kamay ng bill, kaya naman natawa sina Andrea at Rhea, maging ang waiter na lumapit sa kanila. 350 po sir lahat. Pakisama na rin ang orders ng lahat na nandito. Since I enjoy the food here, I'll pay for everyone's meal. Anunsyo ni Sebastian na nagpaingay sa loob ng karinderya at nagpalakpakan pa ang mga tao sa loob. Pagkatapos magbayad, bumalik ang 3 sa opisina. Nang ikwento ni Rhea ang nangyari sa mga katrabaho, hindi rin makapaniwala ang mga ito. Nang sumakay muli sa elevator si Andrea, nakasabay na naman niya si Daniel at muli na naman itong pinuri ang pisikal niyang ganda. Medyo nawirduhan na siya sa lalaki. Alam kasi ni Andrea kung may gusto sa kanya ang isang lalaki, ngunit sa kaso ni Daniel, may iba siyang nararamdaman. Kinahapunan, nag-offer si Sebastian na ihatid si Andrea. Hindi yun nakaligtas sa mata ng ilang empleyado. Pinigil na si Sebastian ang kotse sa harapan ng condominium. Salamat sa paghatid. Ayaw mo ba pumasok sa loob? Magluluto ako ng hapunan. I would love to, pero gusto ko muna umuwi para makapagpahinga sa bahay. Napagod ako sa mga pinirmahan kong documents. Maybe next time. Okay. Tinanggal na ni Andrea ang seatbelt at handa nang bumaba nang maalala niya ang isang bagay. Nga pala, Basti, madalas kasing makita ng mga empleyado mo na hinahatid mo ko. Kaya ko naman mag-commute pa uwi. Kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Baka kasi kung ano isipin ng mga tao sa kumpanya at ichismis tayo. Di maganda. Ha? Umalukip-kip si Sebastian at tumingin kay Andrea. Okay. I'll admit it. I like you, Andrea. Isn't it obvious? Natigilan si Andrea matapos marinig ang confession ni Sebastian. Bumuka ang bibig niya ngunit walang anumang salita ang lumabas mula doon. Kung pag-usapan man nila tayo sa opisina, edi maganda. At least alam nilang nililigawan kita. Nililigawan mo ko? Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. I'm actually courting you, Andrea. I want to win your heart. Naalala mo na nasa park tayo? Sabi ko hinihintay ko pa yung babaeng gusto kong pakasalan. The long wait is over. Ikaw na yon, Andrea. Pero bakit ako? May anak ako, Basti. Then, I'll court them too. I want to give you the love and care you deserve, Andrea. I want to be the father of Asher and Rowan. Habang pinakikinggan ni Andrea ang sinasabi ni Sebastian, gusto niyang maiyak. Hindi niya naisip na meron pang lalaki ang nanaisin na mahalin siya sa kabila ng kalagayan niya sa buhay. At ang lalaking yun ay si Sebastian Cameron. Napaisip si Andrea kung deserve ba talaga niya. Sigurado ka ba? Di ka ba nagjo-joke? Natawa si Sebastian sa reaksyon ng babae. Inabot ni Sebastian ang kamay niya at hinalikan yon. 100% sure, lovely. Corny mo. Umirap si Andrea at hinila ang kamay mula kay Sebastian. Ngunit ang totoo, gusto niya nang tumambling sa kilig. Nawala ang ngiti ni Andrea nang maalala ang nangyari ng umaga. Kaya tinignan niya si Sebastian. Aha! Kaya ka ba bad mood noong umaga pagbukas ng elevator? Nagselos ka kay Daniel, no? Asar ni Andrea at sinundot pa ang tagiliran ni Sebastian. Why would I? Di hamak na mas wapo ako dun. Kaya bangan mo. Aminin mo na lang kasi na nagselos ka. Nag-confess ka na rin naman sa akin. I told you already, I'm not jealous. May nangyari lang sa bahay kaya pumasok ako wala sa mood. At saka imposible magselos ako sa Daniel na yon. From Finance Department. Talaga? Paano mo nasabi?
because Daniel is gay. Napaawang ang labi ni Andrea. Umatras siya at napakamot na lang sa ulo. Tawang-tawa naman si Sebastian sa biglaang pagtahimik ni Andrea. But if Daniel isn't a gay, do you think I'll just walk past him? Baka sinuntok ko na yun. Dagdag pa ni Sebastian. Pagkababa ni Andrea sa kotse, pumasok na siya sa condominium. Diretso sa unit na tinutuluyan. Para siyang baliw na nakangiti habang pinipindot ang passcode sa pinto ng unit. Kagaya ng sinabi ni Sebastian, niligawan niya si Andrea pati ang kambal na anak ng babae. Tuwing linggo pumupunta siya sa kondo upang dalhan ng pasalubong ang kambal at bulaklak at tsokolate naman kay Andrea. Kahit naman hindi humingi ng consent si Andrea kina Rowan at Asher, halata namang botong-boto ang kambal kay Sebastian. Ang kambal pa mismo ang nagtutulak kay Andrea na sagutin na si Sebastian. Isang gabi, habang tinatapos ni Andrea ang nililinis sa lobby ng building, biglang namatay ang ilaw. Hala, pinatayan yata ako ng ilaw. Hello, may tao ba dyan? May naglilinis pa dito, wag niyo munang patayin. Ilang segundo ang lumipas ngunit hindi pa rin nagbubukas ang ilaw, kaya kinuha ni Andrea ang cellphone at binuksan ang flashlight. Ngunit nagulat siya na magkaroon ng ilaw sa paligid na galing din sa cellphone. Hindi lang isa, dalawa o tatlo kundi maraming cellphone. Naging maliwanag ang paligid at nakita ni Andrea mga empleyado na nakatapat ang ilaw sa kanya. Maging si Rhea kasama sa mga ito. I want them to witness this important scenario of our love story. Saad ni Sebastian na nasa likuran niya. Pagharap niya, nakita niya itong may hawak na bungkus ng bulaklak habang nakaluhod. Asti, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Andrea dahil sila ang center of attention ng mga empleyado. This is for you. Akala ni Andrea doon na natatapos yun. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Sebastian, kumuha ng isang maliit na pulang kahon sa loob ng bulsa at pagbukas, naroon ang isang singsing na bumungad sa mata niya. Alam kong hindi ba kitang tinatanong na will you be my girlfriend pero hindi ko na kailangan yun eh. Andrea Valdez, I'm sure that you're the woman whom I want to spend my life with. Let's skip the girlfriend-boyfriend part. Let's get married. Namuo ang luha sa gilid ng mata ni Andrea. Wala na siyang mahihiling pa kundi ang isang Sebastian, Cameron na mag-aayang magpakasal sa kanya. Hindi niya na pinatagal yon at tumango siya. Lumawak ang ngiti ni Sebastian matapos marinig ang pag-yes ni Andrea. Yes. Pangungumpirma pa ng lalaki. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Andrea. Tumayo si Sebastian upang isuot ang sing-sing sa daliri ng babae. Nagpalakpakan ng lahat. Lumapit si Rhea sa dalawa at malawak na nakangiti. Congratulations po for the both of you. Thank you, Rhea. Teka, ba't niyo pabuksan ng ilaw tapos na engagement? Pasensya na kayo. May natanggap kasi ako notice na baka bukas pa umaga may babalik yung kuryente. May inaayos doon na poses sa kabilang street. Ha? Akala ko naman effect ng proposal, totoong brownout pala. Wala naman sa plano na mamatay ang ilaw eh. But as long as you said yes, wala nang pakialamin si Sir. Diba, Sir? Saad ni Rhea. Nakangiting tumatawa naman si Sebastian. Namula ang pisngi ni Andrea dahil sa sinabi ng lalaki at pabirong inirapan to. Itigil ang proposal. Saad ni Criselda at narinig nila ang tunog ng takong nito. May hawak pa itong flashlight. Mom, what are you doing? Nandito ako para pigilan ang proposal na binabalak mo. Nangunot ang noon ni Sebastian. How did you know that I'm going to propose? Sinabi ng sekretarya mo. Tumingin ang lahat kay Rhea. Napatungo naman dahil sa hiya. Ang totoo. Si Rhea ang nag-i-inform kay Criselda ng lahat na nangyayari. Binayaran siya ni Criselda at tinanggap naman yun ni Rhea. Sa pag-aakalang wala namang masama sa pagbabantay kay Sebastian at pagre-report kay Criselda. Dahil ina naman ng binata, ang ginang. Ma'am Criselda, huli na po kayo.
kanina pa po tapos ang proposal. Nag-yes na po si Andrea. Sabat ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Criselda at sinamaan ang tingin ng anak. You didn't listen to me. Hindi mo na ako nirespeto. Mom, huwag kayong gumawa ng iskandalo dito. I don't care. Ganyang klase ng babae ang pakakasalan mo, Sebastian. Peperahan ka lang yan. At kapag wala ka nang maibigay sa kanya, maghahanap yan ng bagong lalaki na kayang suportahan ang anak niya. Mawalang galang na po, ma'am. Pero sumusobra na po yata kayo sa akin. Hindi po ako ganong klaseng babae. Shut up! Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha bang disente yan sa paningin mo? Mas maayos pa ang tingin ng kasambahay namin kaysa sa iyo eh. Ano sabi mo? Akmang lalapitan ni Andrea ang ginang, ngunit pinigilan siya ni Sebastian. Di sana, sa kasambahay niyo na lang pinakasal tong anak niyo. Mahal ko po ang anak niyo hindi dahil sa pera niya, kundi dahil mabuti siyang tao. Hindi ko nga ako naisip na nanay kayo ni Sebastian eh, dahil hindi kayo magkaugali. You rat! Sinugod ni Criselda si Andrea, ngunit mabilis naman siyang nailayo ng mga empleyado ni Sebastian. Mom, enough! Wala na kayong magagawa. Magpaplano na po kami ng kasal. Please, Mom. Just let me be happy and support us. No! Pilit kumawala si Criselda sa mga empleyado na nakahawak sa kanya. Di magpakasal kayong dalawa. But remember this, Basti. Hindi niyo makukuha ang basbas ko. Yun ang huling sinabi ni Criselda bago ito tuluyang umalis. At kagaya ng sinabi ni Criselda, hindi siya nagparamdam kay Sebastian at Andrea sa buong plano ng nalalapit na kasal ng dalawa. Tanging si David lang ang laging present at suportado ang desisyon ni Sebastian. Tuwang-tuwa pa nga si David nang makilala sina Asher at Rowan na minsang mapadalaw ang mag-iina sa mansyon. Ang sabi ni David, nagpunta si Criselda sa Boracay para mag-unwind. Ngunit hindi niya alam kung kailan ito uuwi. Nang ma-finalize ang invitation, nagpunta si Andrea sa dati nilang tinitirahan upang mamigay ng imbitasyon. Wow, ang dami naman ito, Andeng! Saad ni Diday. Naku, wala yan. Alam mo bang galing ako sa barangay hall kanina kasama ko yung kambal? Akala ko tatanggi si Kapitan Benny nung inabot ni Rowan yung invitation sa kanila. Na may nakasulat na ninong siya sa kasal namin ni Sebastian. Mabuti nga tinanggap ni Cap. Mukhang di naman siya galit sa mga anak ko kanina. Sus, kunwari pa si Cap. Halatang namiss naman si Asher at Rowan. Kapag nagagawi nga ako sa barangay hall, panayan tanong kung ano raw balita sa inyo ng mga bata. Talaga? Tumango si Diday at naging abala ulit sa pag-uusisa ng pinamili ni Andrea. May tinatago rin palang bait si Cap. Nanatili pa si Andrea doon na ilang minuto bago napagdesisyon ng magpaalam. Marami-rami rin sila na pag-usapan tungkol sa love story ni na Sebastian at Andrea hanggang sa magsawa sila pareho. Mauna na ako, Diday. Bridesmaid ka sa kasal ko, huwag kang mawawala. Oo naman, mag-iingat ka. Sunod na pinuntahan ni Andrea si Daniel. Simula pala nung proposal ni Sebastian, naging magkaibigan sina Andrea at Daniel. Nakumpirma ni Andrea na bading nga ito. Pagka-uwi sa condo unit, pagod na pagod si Andrea. Ang kambal kasama ni Sebastian, namimili na susuotin. Nakahiga siya sa sofa at dinamang katahimikan. Ay, nakakapagod. Wika niya habang nakapikit. Biglang may nag-doorbell. Kaya naman muling napumulat si Andrea ng kanyang mga mata. Nandiyan na yata sila. Aniya sa isip. Pagbukas ni Andrea, mukha ni Sebastian ang unang bumungad sa kanya. Ba't ngayon lang kayo? I'm sorry. May hinanap pa kasi kaming tao na sigurado ako matutuwa ka makita. Sino naman? Humakbang si Sebastian at ang kambal papunta sa kanan upang makita ni Andrea ang isang lalaking nasa likuran nila. Matangkad yung lalaki na may kapayatan at may puti na rin sa buhok. Base sa linya nito sa muka, malapit na itong mag-60. Andrea, this is Mr. Felipe Valdez, your father. Natutop ni Andrea ang bibig at nagsimulang maiyak. Papa? Inisang hakbang niya ang pagitan at niyakap ito. Andrea, ang laki mo na anak.
Pasensya na kung hindi ko nasubaybayan ang paglaki mo. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad sa nagawa ko. Pero gusto ko lang naman malaman mo na matagal kitang hinanap. Hayaan mo akong bumawi at maihatid ka lamang sa altar. Iyak lang ang tanging naisagot ni Andrea. Samantalang si Sebastian naman at ang kambal ay masayang pinapanood na magyakapan ng mag-ama. Mabilis na lumipas ang araw at sumapit ang kasal nila. Hinatid siya sa altar ng ama at mula sa nilalakaran ni Andrea, kitang-kita niya lahat ng taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Wala na siyang ibang mahihiling pa dahil halos perpekto na ang lahat sa buhay niya. Ikakasal siya kay Sebastian. Meron siyang kambal na kahit matitigas ang ulo ay tunay na anghel sa buhay niya. At ang ama niya muli niyang nakasama. Kumaway rin si Rhea na isa sa mga bridesmaid ni Andrea. Humingi ito ng tawad kay Andrea at Sebastian bago ang kasal. Nagkapatawaran sila. Mama, sana dito ka din. Wika ni Andrea sa isipan. Nang makarating sa ibaba ng altar, bumeso si Andrea kay David, habang si Sebastian naman kay Felipe. Nagsimula na ang seremonya, at kagaya ng ibang kasal, nagtapos ito sa "You may kiss the bride." Inangat ni Sebastian ang belo ni Andrea at hinawakan ang mukha nito at siniil ng matamis na halik sa labi. "Mama at papa namin yan!" Sigaw ni Rowan mula sa baba ng altar kasama si Asher, na tuwang-tuwa sa nakikita. Nagdiwang ang lahat sa dagpong yon. Nang maghiwalay ang labi ni Sebastian at Andrea, nagkatitigan sila. "I love you." Bulong ni Sebastian. "I love you more, handsome." Tugon ni Andrea. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, natuloy ang kasiyahan sa reception. Nagpalit na rin sila ng damit. Isang puting fitted dress para kay Andrea at isang polo naman para kay Sebastian. "Excuse me sir, ma'am, may naghahanap sa inyo." Wika ni Rhea na biglang sumingit sa pag-uusap ng mag-asawa at ni David. Napalingon ng mag-asawa na tinuturo si Criselda sa isang sulok na nakangiti sa dalawa. Nagkatinginan sina Sebastian at Andrea bago magdesisyong lapitan ng ginang. "Congratulations for the both of you." "Ma'am, akala ko di ka pupunta." "Pwede bang hindi ako dumalo sa kasal ng uniko iho ko?" "Thanks, ma'am." Lumapit si Sebastian kay Criselda upang yakapin to. Nang maghiwalay ang dalawa, napunta ang tingin ni Criselda kay Andrea na nakangiti sa ginang. "Andrea, I'm sorry for all the harsh words I said to you. During my stay in Boracay, I realized that I became a villain in the life of my son. I want you to know that I regret everything that I've done. Sana mapatawad mo ko. Ma'am, pasensya na rin po sa nasabi ko sa inyo. Masaya po ako nakarating kayo sa kasal namin. Kung ano man po ang nangyari, kalimutan na po natin yun." "Don't call me ma'am. Just call me mom." Hinawakan ni Criselda ang balikat ni Andrea. Si Criselda mismo ang yumakap sa babae. Sina Asher at Rowan naman lumapit din kina Criselda at David upang yayain ang mga ito na sumayaw sa gitna, sa saliw na nakakaindak na kanta. Habang pinagmamasdan ang nagkakasiyahang tao, niyakap ni Sebastian si Andrea at hinalikan nito sa noo. From then on, Sebastian and Andrea proved that love is full of obstacles, but love is also patient. Masaya silang dalawa sa nangyari sa buhay nila. Alam nilang haharapin nila ang bagong kinabukasan na magkasama. Kasama ang dalawang makukulit na bubuit at marahil bibigyan din sila ng Panginoon ng himala na magkaroon ulit ng panibagong anak. Habang nasa ganitong sitwasyon sila, gusto muna nilang sulitin na magkasama sila at pinagsasaluhan ng pag-ibig na bigay ng Diyos. Hindi nagsisisi si Sebastian na hinanap niya si Andrea pagkatapos na nangyari noon. Dahil alam niya sa sarili niya na ang dalaga na ngayon ay asawa niya na
ang kanyang makakatuwang habang buhay. The